Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Nag-early announcement. Itong si Robin Hood Padilla. Actually, dapat di na to pinapansin Pero, sige, gawa natin ng commentaries. Kasi, napaka-interesting din sa part na nag-anunsyo siya na siya daw po ay tatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas sa 2028. Ngayon, bigla akong napaisip. Utos ba to ng mga Duterte or kinakalaban na ni Robin Padilla ang mga Duterte? Kasi dalawa lang naman yung daanan dyan It's either hunger for power din itong si Robin Padilla kasi iniisip niya na, ay, top 1 senador ako. So, magiging presidente ako kasi ang daming bumoto sa akin. Diba? Yun yung iniisip ni Senator Robin Hood Padilla. So, ngayon naman, sa kabilang banda, iniisip ko din na baka nga ma-impeach na itong si Sara Duterte, kaya yung pwesto, abay, ibinibigay na kay Robin Padilla. Dalawa lang yung pwedeng daanan dyan. Pero, handa na kaya ang bansang Pilipinas sa mga katulad ni Robin Padilla na wala man lang alam sa batas, wala man lang economic provision, wala man lang pangarap sa bansang Pilipinas? Handa na ba ang mamamayang Pilipino na isakripisyo ang bansang Pilipinas? 'Di ba? Sa isang tao na hindi nga natin malaman kung saan yung utak nito papunta Kasi biruin nyo, senador ka, bibigyan mo ng advice si Senator Bato de la Rosa na huwag magpakita, 'di ba? At huwag sumuko. Tama ba 'yun? 'Di ba? Yung ganyan ba yung gusto niyo maging presidente? Yung parang walang alam sa batas? 'Di ba? So, nakakatakot, 'di ba? Baka ang mangyari sa atin, abay, ewan ko na lang, baka masakop agad tayo ng ibang dayuhan. So, mga minamahal, klaruhin natin sa politika, iisa lang ang pwesto ng presidente. So, kapag sinabi mong tatakbo ako bilang presidente, malinaw yan na meron kang kinakalaban or meron kang hidden agenda, ano pa ba mga minamahal? Or baka naman trip mo lang tumakbo. Well, depende naman sa'yo kapag nahit mo lang naman yung requirements. Ano ba yung requirements sa pagiging presidente? 40 years old, able to read and write. Dapat babaan, Going 35. So ngayon, alam natin na si Robin Padilla isang certified na DDS. So, hayagan yung kanyang pagsuporta sa mga Duterte. At paulit-ulit niyang sinasabi, idol niya si Inday Sara. So, meaning, idol mo si Sara Duterte, abay baka na-influence ka din, na gusto mo na lang din tumakbo dahil idol mo siya. So, di ba? Bakit ka biglang tumakbo? Ibig bang sabihin ni Robin Padilla, handa na siya, di ba, na kalabanin or lampasan yung kanyang iniidolo? Or ginagamit niya lang ang ingay for publicity para makalimutan yung issue ni Sara Duterte dito kay Madriaga, di ba? So, mga minamahal, sa politika, walang sentimental yan. Kapag sabay kayong tumakbo, kahit magkaibigan kayo, talagang mag-iiba yung mundo, yung landas ninyo. So, ang tanong dito, dapat bang maging presidente itong si Senator Robin Hood Padilla sa ganitong klaseng mindset niya? Yung kanyang pag-uugali na pabibo, padalos-dalos magsalita, halos walang filter yung bunganga, hindi iniisip ang legal, moral na implication ng kanyang mga sinasabi. Yan ba yung gusto nyong maging presidente? O katulad ng kanyang panunulsul sa pagtakas kay sa batas dito kay Senator Bato de la Rosa, tama ba yun? Nagaling sa isang senador na kayo yung gumagawa ng batas tapos kayo din ang nanghihikayat na huwag sundin ang batas? 'Di ba? Na kapag isang public official exempted, kapag mamamayang Pilipino, kawawa. 'Di ba? So, yan ba yung gusto niyong maging presidente, mga minamahal? Alam niyo, napakadelikado ng mindset ni Senator Robin Padilla. Alam niyo yung politika, hindi naman yan hindi yan tambay sa mic, hindi yan action star, hindi yan ang script ng eksena. Reality yung pinag-uusapan natin dito, kinabukasan, future ng mamamayang Pilipino. At kapag ang presidente ang nagpapatupad ng konstitusyon, sila yung may hawak sa lahat, di ba? So, paano yan? Senador ka pa lang, tapos ganyan na yung ugali mo, ganyan na yung mindset mo. Ano pa kaya kapag hawak mo na ang buong gobyerno? Di ba? Ngayon, tanungin natin, may facts tayo. Ano ba yung nagawa ni Robin Padilla na talagang remarkable sa bansang Pilipinas? Di ba? Wala. Ang alam lang natin, madaming issue si Padilla. Yung urge ng mga lalaki, yung urge. O, tapos yung lumabas yung ibon niya sa ni Mariel. 'Di ba? Tapos nag-gluta drip sa Senado.
So, yan ba yung gusto niyong maging presidente? Kung ipa-fact check natin yung ano ni Robin Padilla bilang senador, ano nga ba yung kanyang may pagmamalaki? Basically, syempre, wala. Kasi wala naman siyang landmark law. Wala siyang economic reform, wala siyang economic reform na maipagmamalaki ng mamamayang Pilipino. Wala siyang major social program. So, hindi siya maaalala talaga. Wala din siyang malinaw na legislative agenda. Tapos, madalas pa siyang makita sa mga privilege speech na sobrang emotional, soundbites na pang viral, 'di ba? Statement na binabawi kinabukasan. For example, naalala ninyo, meron siyang present na audio na si Attorney Claire daw yung nasa audio, pero 'di ba, as a senator, dapat you should verify it if it is AI or not. Pinarinig niya lang yung audio clip na yun, halatadong hindi naman boses ni Attorney Claire, tapos sinasabi na si Attorney Claire daw yun. Tama ba yun? 'Di ba? So, mga minamahal, hindi sapat ang pagiging popular para iboto itong si Robin Padilla. Alam nyo, ang Pilipinas lubog sa utang. May krisis tayo sa edukasyon. May mga problema sa healthcare. May banta tayo sa West Philippine Sea. Ngayon, kung sa Senator Robin Padilla ang iboboto ninyo, mukhang ang labo naman na maiahon niya tayo sa mga ganyang klaseng issue. Buti na nga lang may presidente tayo na handa talagang trabahuin lahat. 'Di ba? Para lang maiunlad ang mamamayang Pilipino. At saka, kung tatanungin niyo din ako, nasan ba si Robin Padilla sa mga isyong to? 'Di ba? Yung mga problem ng bansang Pilipinas. So, wala tayong makitang malinaw na ambag ni Robin dyan. So, paano natin pagkakatiwalaan ang kinabukasan natin kung siya yung magiging presidente? Kasi ganito yung nangyayari, popularity versus competence. 'Di ba? So, hindi action movie ang pamumuno. Hindi script ang batas. Hindi kamera ang solusyon ng bansa. Ang presidente dapat unang-una may disiplina. May respeto sa batas, may malinaw na direksyon. Hindi sapat ang matapang, sikat, mabait. 'Di ba kailangan natin dito may utak, matalino. Matalino ba si Robin? Hindi. 'Di ba? May prinsipyo ba si Robin? O, sabi niya, kahit sunugin niyo ako, amoy Duterte ako. Tama ba 'yon? May malinis at maayos at track record itong si Robin Padilla, 'di ba? Wala. So, mga minamahal, hindi masama ang mangarap na tumakbo. Kasi, ano mo yan trip mong tumakbo, wala namang masama, pero masama dito, yung tumakbo ka na hindi handa, kumbaga, trip mo lang tumakbo dahil idol mo si Sara Duterte, or trip mo lang tumakbo dahil napag-utusan ka lang, dahil ikaw ay isang certified na attack dog. So, ipakita mo muna yung mga nagawa mo. Ayusin mo muna yung pananalita mo, respeto mo muna ang batas. Dahil ang Pilipinas, hindi po yan experiment. So, kung gusto nyo, mga minamahal ng maayos na pamumuno, ngayon pa lang, burahin nyo na sa mapa si Robin Padilla. Kasi kawawa talaga ang bansang Pilipinas kapag si Robin Padilla, yung mga katulad ni Robin, ang mailik, yung hindi nag-iisip, yung bawat salita nila hindi binibigyan ng decent at moralidad. Basta makapagsalita lang, makapagbigay lang ng clout, 'di ba? Okay na yun sa kanila kasi, negative or positive, still publicity pa din yan. So, kung itong si Robin Padilla ay nagnangangawak ngayon, di ba? Tapos gustong maging presidente, naku, ano na lang kayang pupuntahan ng bansa natin. Naiiyak ako ngayon pa lang. Diba? Pero hindi naman siya mananalo. Alam naman natin yan. Pero hindi natin siguro din masisiguro ang panahon. Baka siya ngayong pambato ng mga DDS. Diba? Kung sakaling ma-impeach itong si Sara Duterte. Diba? So anyway, yun po mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.